Binyag daw muna ni Caleb Elijah ang aasikasuhin nila. Baka this coming November or December kasi ayokong labas yung baby hanggat hindi pa nabibinyagan. Siyempre, mga ninong, ninang, mga closest friends namin, si Gladys, namimilit yan, Gladys Guevara. Yan si Maureen Lara Sabal, si Cesar Montano, si Bayani. As for Alicia's showbiz comeback, 2 hanggang 3 buwan pa raw ang kanyang plano. But to no sexy exposures anymore, tulad ng kanyang pag-post for an animal rights group ad. Inunan namin yan last year. Also, hindi pa ako buntis noon. Pero if we are about to take photos again, siguro hindi na ako magpapakuha ng ganon. Kasi syempre iba na. Decision ko for my baby. And for my family. So work, wala kaming restriction or whatsoever. Unless ako yung nagre-restrict sa sarili ko. Sinabi mo sa akin una, tahimik ako. Never ako kasi sumasagot sa lahat ng issue. So, until now, sa'yo naman ako eh. So, no need. From a rocky marriage to a painful breakup, Benji Paras took a second chance at love. Kilalang tahimik ang tinaguriang Tower of Power ng PBA noon na si Benji Paras. Kahit anong bato ng intriga sa kanyang relasyon noon, ni minsan ay di ito nagbuka ng bibig, lalo pat mga anak nila ang sangkot sa issue. Matapos ang ilang taong pananahimik, kumusta na nga ba si Benji at ang 2 anak na lalaking naiwan sa kanyang pangangalaga? So, maraming hindi nakakaalam na at this point, you're happily married na. Yes. Well, again, no? Yes. To Lai Diomampo. Yes. Pwede bang kwentuhan mo naman kami tungkol sa mga paano kayo nag-meet? Kung sino si Lai Diomampo, Paras ngayon. 2001, nag-meet kami. Nagpa-practice ako sa isang exclusive na subdivision. Siya naman nagtuturo ng preschool doon sa same subdivision. So, doon ko siya nakita. And, na-meet. Kasi ito yung papunta practice, tapos nakita mo, uy, maganda to. Uy, mukhang may crush sa akin to. Sa tingin pa lang niya sa akin. Pero at that time, naghahanap din ako ng tutor para sa anak ko. So parang, uy, merong pwede kong gawing palusot. Teacher yun, mahaba pasensya. Yun lang. Yun lang ang doon, mahaba pasensya. And actually, ang isa pa doon, kaya ako tiningnan din dahil, siyempre, I have kids. So before I entered sa ibang relasyon ulit, so, kailangan ko isipin yung mga anak ko. So, ako ba tatanggapin with them? Diba? So, nung nakita ko naman na, uy, teacher, I mean, yung nga sinabi mo, mahaba pa sa isa nito dahil sanay sa mga bata. Yeah, nag-work. She is like Sen Diomampo na dating commercial model. Teka, paano mo nalaman that it's her? Lobas kami kasama mga bata, tininan ko yung chemistry. Tapos nakikita ko naman nagkakasundo, especially may bunso na masyadong na-attach sa kanya. Tapos sila pa yung nagsabi sa akin, oh, that's cool. Can we call her mom? Sure. 5 years into the relationship, Benji thought it was time. Naging kami 2001. 2001. Tapos, you got married? 2006. 2006. Matagal na namin napag-usapan. Actually, at that time, sabi ko, tinatanong ko, ready ka na ba? Sabi niya, oo, ready na. Sa nakikita ko naman, yun lang naman talaga yung importanteng bagay, yung kung tanggap lahat sa akin. And then, lumabas kami, we went to Hong Kong, kami lang 2. And doon ko binigay yung sing-sing sa kanya. See. Sa tingin mo, bakit siya na-inlove sa'yo? Man, laki nung sing-sing. 4 carats yata yun. Sabi, wow! Sabi niya. Sabi ko, huwag mong isusuot muna. Ha? Baka sabihin ng iba, ma-insecure pag suot mo. So, hanggang ngayon, tinatago niya. Sinundan na ito ng isang pribadong kasalan na piling tao lamang sa buhay ni na Benji at Lai ang may alam. Saan naganap ang wedding? Nagkaroon lang kami ng wedding sa house nila. Sa Makati. Doon lang namin muna ginawa. Sabi ko, simple lang muna gawin natin. And then, planuin na lang natin yung church wedding. So, kaya pinag-usapan namin, gusto mo pa ba? Sabi, hindi naman ako naghahanap ng ganun. Okay na sa akin yung nakakasal tayo, nakapagsuot ako ng gown na okay, sabi niya.
Actually, ako, suot ko lang noon. Naka-long sleeves lang ako. Saka slacks. Wala nang halos. Benji and Lai are expecting their first child due in December. Boy ulit. Boy ulit. Pero doon sa sonogram, ikaw daw ang kamukha. Oo, kasi malabo eh. Malabo, saka medyo deform pa itsura eh. Dahil siyempre, hindi naman basta makikita ng buo yun. Kaya ako yung kamukha. Sabi ko, langya kayo. Sa unang pagkakataon, Benji talks about his boys, Andre 13 and Kobe 11. Considering na 5'9" yung isa, growing tall pa rin nga sigurado, magpi-PBA rin ba? Actually, hindi ko sila pinilit. No? Pero involved din sila nung nalipat nga kami rito. And, we're near the park. So, lahat ng kalaro nila andun. So, nasa varsity sila ng school. Naglalaro sila. Sino ang mas Benji sa dalawa? Pagkakain ko yung panganay. Tapos, pero pagka star player? Yung isang bunso ko kasi medyo matapang. Matapang sa court o sa totoong buhay? Sa lahat. Sa lahat. First time mo, you're talking about your wife, si Lai Diomampo Paras. What do you want to tell her? Ako sasabi ko lang, thank you sa pagtsatsaga mo sa amin. And sa pagtanggap mo sa amin. And naging kompleto ulit yung pamilya namin dahil sa'yo. Kumbaga, missing link na tinatawag. Kaya, thank you very much. Sa dalawang bagay, alam ko namang happy. Very happy sila na magkakasama kami ngayon. And promise naman namin na magiging masaya pa kayo sa darating na buhay natin. Okay, maraming salamat talaga. Okay, greet naman kami ng happy anniversary. Talaga ako yung nag-iusap na i-greet mo kami, no? Of course. Grabe. 13th anniversary na. Si Nay Lolit, ganun pa rin yung itsura. Napakaganda pa rin. And of course, ang idol ko, Tito Joey, congratulations. And more power sa inyo lahat. And of course, Butch. Ang magiging name ng bagong baby. Yes, baby Butch. Thank you. At happy anniversary. Sana magtagal pa kayo. Dahil hindi lang maganda yung show nyo. Kumbaga, kwela. Nakakatawa. Up next, good news para sa mga masugid na taga-subaybay ni Francis Magalona as the master rapper joins Star Talk's 13th anniversary live. Up later, Eli Buendia, 100% maayos na raw ang kondisyon kaya pwedeng-pwede nang sumabak sa pagtatanghal. Real score sa pagitan nila ng kanyang manager at partner na si Dayan Ventura, isiniwalat ng dating Eraserheads vocalist. Abangan! This portion was brought to you by Lucky Me Instant Mommy. Mukhang may sariling suporta at pagmamahal na ipinakita sa lahat ng inyong mga dasal. Maraming salamat. God bless you all. Mabuhay. It appears that Francis Magalona has won the battle against the Big C. With renewed strength, masaya at masiglang nakatuntong muli ang master rapper sa Broadway Complex, tahanan ng Itbulaga, nitong October 22 since August 4. Kinabukasan, business as usual na rin si Kiko at a photo shoot with daughter Maxine Magalona for a skin clinic. At kanina sa Itbulaga, muling bumulaga ang miyembro ng EB Dabarkads na pinanabikan ang ipinangakong pagbabalik. Ngayong hapon sa Star Talk, Francis Magalona live! At narito, seamless na Francis Magalona! Tagal nating na-miss, ha? First time to. Nandito si Tagal Mr. nating Seamless. na-miss. Kiko, kanina sa Itbulaga, medyo hindi na kita na dahil alam mo, mahalaga ka sa akin, pare. Pero mas mahalaga itong nasa kanan ko. Siyempre naman. No? Tanggap na yan ni Tamo, mukhang Francis. Alam niya ang kulto. priorities niya. Oo. Hindi. Mahal ko yan si Kiko. Sa pagbalik mo sa Bulaga kanina, isa-isa kang pinuntahan ng mga Dabarkads natin. At yung pamilya mo nandun din, sila Pia. Singer. Ano ang pakiramdam, pare? Kami, alam mo pakiramdam namin, na-excite kami at siyempre, halo-halo na, nalulungkot na masayang-masaya.
Hindi, kanina nga, one by one pumapasok sila. Yesterday, nag-check up ako doon sa doctor and then so far my blood parameters are very good. So I know na okay lang kung makihalubilo ako, alam ko in my yung capacity ko, no? Tapos kanina hindi ako nakapagpigil. Sabi ko, where's Vic and Joey? They're in the other room. Tapos nung tumakas ako, umasok